I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabonsai. Good morning to all of you. So instead na ang wild lemon ko ang gugubitan ko, nalanding ako dito sa aking aroma kasi nakikita ko may marami na naman mga sangang or yung sangang na matay. So yung linapitan ko is totoo may mga sanga na nag-dry na siya. So sinubukan kong ikakat isa, totally napatay na. Kaya ang ginagawa kong sa muna is kasi hindi pa mainit dito na banda or this area is i-dipulit ko na lang lahat o tanggalin ko itong dahon, then lagyan ng abono sana makuhan pa niya siya, ma-revive pa itong kaysa isa kong aroma. Mahirapan man ako mag-ripat or magbuhat nito kasi ako lang diri mag-usa, then wala may makatulong sa ako sa pag-aswat. So ito na lang sa ang i-share ko din after this, matapos ko ito. Try ko pakita sa inyo kung gaano na siya katanda. Then after matapos ko itong magtangtang lahat ng mga dahon. So, after namumunga siya, bigla na lang nangamatay ng mga sanga. So siguro ganito itong klase or behavior ng aroma. So hindi ko pa alam kasi first time ko pa nangyari ito. Akala ko isa na siya kanang success ba. So natutuwa ako. Napay-tulok. Natutuwa ako kasi what they called is maganda na siyang tingnan. So pag magkadahon ito muli, siyempre medyo may kaunting pagkapangit kasi may mga sanga nga namatay man. So it look natural lang siya pero pangit na yung tingnan para sa akin. So dahan-dahan ko itong tinatanggalan ng mga dahon, then lagyan ko itong abono after. Ito mahirapan ako sa paggupit kasi may mga bonsai nga nakaharang sa paligid niya, then mabigat man ito pagbuhatin ko pa ito, walang makatulong sa akin. So ako na lang muna mag-isa dito sa bahay. Ang ginawa ko, ikot-ikot na lang dito. Namatay ng sanga. Bigan siyang nangamatay ng sanga. So nagtaka ko, bigla na lang itong nakaganito. Akala ko matuluyan, mabuti na lang. Kaya yung may kaunting lumabas na mga salingsing. So nabuhayan yung yung tawag barang naulian sa kakuyaw ba. Kasi akala ko mamatay na ito tuloy. So kaya ito na lang ang inuna ko muna instead yung wild lemon. Kaya lang problema dito is hindi ako masyado makapasok dito sa area kasi ang daming mga nakaharang. So ganito yung maintain ng ating bonsai materials every now and then. Paikot-ikot sa ating bonsai, tapos kung kailangan gupitan-gupitan, then lagyan ng abono. So yung sabi ng iba na makatutuwa ito pag bonsai, hindi siguro lahat kasi minsan magpunta ka para kang mag-uul gamay kasi yung may mga bonsai ka nga paka umaga pagising mo natumba na or nalawas na kasi mga yung biglaan ba, like tamaan ng mga iring o pang mga mananap yun. So ito hindi siya na ng mananap. Sa akin lang is baka siguro dahil sa init ng panahon kaya biglang nagkaganito. Then ang area kung saan siya is hindi direct to sunlight. So may mga liso dito na bunga siya pero pa man pinanurok. So just hope na maulian pa ni, kasi pag hindi ito maulian, sayang ito pa naman ang isa sa bonsai materials ko. Ulam na ba?
So natapos ko na tanggalan lahat ng mga dahon itong aking aroma kaisa-isa. So ang gawin ko dito is lagyan ko na lang ng abono. Then after this work is ako kunin ko yung mini forest ko na wild lemon. Then yun ang gugupitan ko na naman. So punta na ako doon. So ito yung wild lemon na mini forest kong gugupitan. So may marami na siyang mga dahon na wala sa lugar. So try ko na lang ma-ship ito babalik. Then after that is lagyan ko ng abono tapos dito ibalik kung saan siya nakalugar. So mabuti na lang ito isa hindi namatay. Kasi yung isa ko doon sa kabila, isa muntik na namatay yung hitsura niya. So, ang nagandahan ko nito, itong malaking puno na sa gitna. Tapos may mga maliit siyang mga kahoy sa baba. Pero kung tingnan mo, parang hindi pa siya mukhang forest kasi hindi pa masyadong malaki yung mga katabi niya mga kahoy. So, paabot pa ito ng ilang years. So, ito, hindi ko na lang ito mabibidyohan habang kasi tawag it's 9 minutes na yung video ko. Delikado ito. May mga makatunog. So itong mga like this one, mga extra or what we call unnecessary branch, yun ang gugupitan ko para ma-maintain yung shape niya. Tapos pakita ko sa inyo yung after this, pakita ko sa inyo yung wild lemon kung riniripat ko dyan. May mga sangang namatay katulad ito. Patay nga sanga. So punta tayo sa kabila. Pakita ko sa inyo yung So ito yung wild lemon na cascade ko nga sinabi ko sa inyo na matay yung riniripat ko. Itong pa-cascade niya. So dito may sangang nabuhay na kaunti pero dito patay lahat. Then dito naman portion na mamatay din. So linagay ko na lang siya dito tapos hinayaan ko na lang siya dito baka biglang mabuhay yan itong bonsai materials na wild lemon. So it's around 10 minutes na yung na-video ko. So hindi ko na ito mapakita sa inyo pagtrabaho ko sa aking wild lemon. So for this na lang morning, yun lang muna ang share ko sa inyo about my what we call this aroma then and also the wild lemon. So again, thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.